So, as we were sharing, Hindi mabuting asawa. the moment the wine got to the table, the men, some of the men were in a hurry to take it without looking at the ladies. So, simula daw nung inilapag, pagkalapag nung bote ng wine sa lamesa, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. When mommy was bringing the other things for little talk, I have to assist her as a good husband. You saw me helping her, isn't it? Amen. Yeah, the men, when you are bringing wine cup or something or a drink or something, if the lady is sitting by you, be patient, make sure the lady is set. Ginawa ni Pastor, nung makita niya kanina na si Mami ay nagsiserve na ng popcorn sa bawat lamesa. So bilang isang mabuting asawa, tinulungan niya po si Mami yung kids para mag-serve. Well, we are giving you what to harvest. So, I'm looking at caution. mag-ingat. Let's read one scripture from Proverbs chapter 18, verse 22. So tayo ay magbasa ng isang scripture sa Proverbs or Kawikaan, Kabanata 15, versikulo 17. Okay, so let's read for us. Proverbs chapter 18, there are a lot of scriptures. Provided a good thing and obtaineth favor of the Lord. Amen. So, sino ba yung may Tagalog Bible dyan para mabasa po natin sa... So, ang makakahanap ng isang asawang babae ay isang mabuting bagay. At makakuha ng pabor mula sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Now, if those who are contemplating marriage will not have this trouble, that is those who are thinking about marriage. And Kung kayo po ay nakakaranas ng ganito, dapat daw po ay magkaroon na kayo ng reflection or pag-iisip kung ano yung dapat gawin sa bagay na ito. so, in other words, if you are assuming that you have no challenges in marriage, don't preparing yourself. That's what it's trying to say. Pagsubok sa buhay, makaharap sa buhay bilang mag-asawa. So, kung tingin mo ay puro love lang, puro happiness lang, so huwag mo na yung magpakasal kasi hindi ko gano'n ang buhay pag-aasawa. Let's go to the next. The word I love you. Ang salitang mahal kita, Now, I just want to pause. I want you to pause and think about it. When you hear I love you, pag narinig yung salitang mahal kita, what comes to mind? ano naiisip ninyo? Mahal kita. When you hear I hate you, Pag narinig mo yung salitang pinasusuklaman kita, then you are wondering, who hates me? at ngayon ay mag-isip ka, sinong galit sa akin? But you wake up and somebody calls you I love you. Pero pag ikaw ay nagising at narinig mo yung salitang mahal kita, Somebody will say, wow. masasabi natin, oh, wow. Look at how the ladies are looking at the word. Ladies, when you hear I love you, how do you feel? Mga kababaihan, pag narinig mo yung salitang mahal kita, ano daw yung nararamdaman ninyo? Mga kababaihan, Because I'm disappointed. tayo ay disappointed. So, I want Huwag ka to naman take kasi you lahat. Huwag lahat into makakita naman sila. either it will take you to marriage, separation, or lastly, disappointment. Okay, so, tatlong bagay ito po. Una, pwede dito mag-lead ang courtship, pwede ito mag-lead sa pag-aasawa. Ang pangalawa, into healthy separation, yung hindi man kayo magkatuluyan pero indulgence kayo. At yung pangalawa, yung disappointment. So, it is not dating, it is also not marriage. So, Courtship is not dating, it is also not marriage. So, it's in between. so ang panliligaw ay hindi po ito Nature is if it leads to marriage. If you
is a healthy one that is leading you to marriage. I said that gossip can lead to marriage. If it is leading you to marriage, then nurture it, grow it, develop it, continue with it. Kung ang paliligaw daw sa tingin nyo, ito na yung matutuloy sa inyo, ito na yung tamang tawa kung sino ng pakasalan. Kung yun po yung nararamdaman ninyo, sabi dito, nurture it, alagaan ninyo. Healthy relationship, unhealthy separation, then discontinue. Sa tingin nyo po, ito ay magtatapos sa isang hindi magandang relasyon, hindi magandang pagsasama. So, huwag nyo na daw tuloy. Amen. What pastor is saying, am I going to discontinue